Wala si Steph sa game na Minnesota at Golden State dahil sa injury. Pero hindi pa tapos yung game nung ginagawa ko to dahil hindi yata alam ni Steph na UFC yata yung pinapanood niya. Hindi pa kasi nangangalahati yung first quarter, wala pa nakakascore. Wala pa rin atang 2 minuto yung nakakalipas na nakipagbardagulan si Klay at itong si Draymond sa Minnesota. After ng rebound ng Golden State, nagkasabitan si Klay at itong si Jaden McDaniels. Nagkabardagulan yung dalawa na hawak pa yung jersey. Matatawag mo pang normal yun. So anong normal dun? Kung titingnan mo kasi si Klay at si McDaniels, binax out ni Klay itong si McDaniels na hawak yung jersey. Pababa pa sila nun sa kabila. Doon din nagsimula yung gulo na wasak doon ang jersey ni Klay Thompson. Si Rudy Gobert umaawat lang at kung titingnan mo sa clip, biglang sinunggaba ni Draymond sa likod at hawag sa leeg. Hindi naman si Rudy Gobert ang kalaban nitong si Klay Thompson. Ang sabi doon ng commentator kaya sinunggaba ni Draymond si Rudy Gobert kasi nga pinagtatanggol niya si Klay. Kita naman dito sa clip na malayo yung kamay at mga braso ni Gobert sa leeg ni Klay Thompson. Halos nasa dibdib at nasa ilalim ng mga braso or balikat nito si Klay Thompson. Yung kay Draymond Green, iba kasi ang intention nun. I-review yun ng NBA at titingnan kung magkakaroon ng suspension. Makikita mo rin naman kasi yung itsura ni Rudy Gobert na parang walang kaalam-alam. Bakit siya biglang hinedlock? Makikita mong hindi na rin lumalaban si Rudy Gobert at hindi rin maintindihan kung anong nangyayari. Ejected si McDaniels, ejected si Klay, pati si Draymond ejected din. Nabigyan pa siya ng flagrant 2. So base sa report, hindi na magugulat yung mga fans kung masuspend si Draymond ng multiple games. Yung kay Klay Thompson at McDaniels, maja-justify pa yun, pero yung kay Draymond kasi iba yung ginawa niya plus yung flagrant 2. Dati kasi may nangyaring ganyan, yung kay Towns at kay Joel Embiid, nagkagulo sila dati noong mga 2019. Si Ben Simmons, yung sumakal kay Towns noon, nireklamo ng Minnesota dapat sinuspinde si Ben Simmons. Ang sinabi naman ng NBA noon, naging pacemaker lang or taga-awat lang si Ben nung mga time na yon, kaya hindi sinuspinde. Ang nabigyan ng suspension si Towns at si Embiid ng 2 games. Kung ibabase mo doon sa ginawa ni Draymond, hindi mo kasi matatawag na peacemaker yon dahil ang nakitang peacemaker talaga doon si Rudy Gobert. Taliwas sa sinabi ng commentator at doon sa clip na tumulong lang siya kay Klay Thompson. So kaagaling pa lang ni Draymond sa ejection nung versus Cavaliers. Si Draymond din ang unang player na na-eject gamit yung retroactive technical foul. Sabi nga ni Draymond, may rule talaga sa kanya ang NBA. Tulad ng sinabi dati ng NBA kaya siya sinuspinde nung playoffs, meron na siyang reputasyon. Ngayon, meron ulit nangyari na halos katulad naman ang ginawa niya dati kay Domantas. Ito naman sa may bandang lieg. Bibigyan din ng penalty yon dahil sa flagrant 2, either multa o suspension talaga. Ito kasi yung nakalagay sa rule. Severity ng contact, nasa play ba yung ginawa? Potentially, magkaka-injured ba yung player sa ginawa ng isang player? Lahat kasi yun, pasok dun sa ginawa ni Draymond.